Ayan. So, katabi siya ng Palacio de Manila, yung event center. Ayan. So, ayan. Kasi mga katabi po niya, mga bars yan. Restaurant, bar. Ayan. Diyan, papuntang Diamond Hotel. Malate. Gilid. Ayan, dagat. Ross Boulevard, tas yung Manila Bay. Let's start our presentation. So, ito po yung ating floor plan. No! No! 2-bedroom din. Ito naman iba yung layout nito. Nasa tapat niya yung kitchen. Yan. Tapos, pagpasok. Oh! Dalawa CR. Ito yung pinaka-master's bedroom. May sarili siyang CR. Siguro kaya tinawag na sand residences kasi nga nito facing Manila Bay. Tapos diba may mga artificial sands na nire-reclaim dito, diba? Nilalagay. Pinupuno nila ng mga sands. Yan, siguro kaya tinawag na sands. Teorya ko lang yun, ha? Welcome back again to my channel. So for today's vlog, magpe-present ako sa inyo ng bagong-bago, mainit-init pang pre-selling ni SMDC. Yung sand residences na located sa Rojas Boulevard. Pero bago yan, puntahan muna natin yung location. Kasi importante pag mag-invest ka, number 1, location. Second na yung price. So, ika. Puntahan na natin. O, ayan. So, katabi siya ng Palacio de Manila. Kasi yan, SMDC. Tapos, ito yung vicinity. Ayan.
Ayan yung magiging view, yung dagat. Tapos punta doon. Doon pa yung ano, ayan, 1322 na condo. Tapos walking distance sa Diamond Hotel. Ayan, Diamond Hotel na yan eh. Ayan. Ito Diamond Hotel, tapos ito Magsaysay. Yung Magsaysay na building. So ano siya, Pedro Hill? Pedro Hill o Padre Paura Street? Ayan. So ayan. Likod. Tapos ang view. Okay guys, let's start our Sands Residences presentation. Okay, Sands Residences, Roas Boulevard, Manila. Yan po yung location. And ito po yung facade ng project. Ganyan po yung magiging itsura niya in the future pag natapos yung project. Target market. Potential investors. Yan po yung mga target market natin. Mga millennial, international investors, tsaka mga Filipino immigrant. Potential end users or renters, yan po yung mga nag-work malapit sa area, mga expat. Tas pwede nyo rin pong ipa-Airbnb. Yan po yung magiging itsura ng ating grand lobby Sands Residences. Ayan, may bar. Okay. Gym. Okay, so ayan, land area is 3,838 square meter, 51 physical floors, 43 residential floors, kasi yung iba parking, wala ito po, dito, parking area po yan. Wala dito parking, tas mag-start ng amenity. Hindi ko lang alam kung anong floor mag-start yung amenity tsaka yung unit. Pero diba, kung i-compare mo siya sa Coast Residences, yung Coast Residences kasi mas malaki sa lot area netong Sands Residences. Nasa 5,650 square yung Coast. 41 story. Nasa 7th floor yung ano nila, yung amenity. Average price po is 300,000 per square meter. Ito po yung floor plan natin dito sa Sands Residences. So, ito po, facing po ito ng Manila Bay. Ito lahat. Tapos, ito yan nga, MOA amenity. Tapos, amenity Manila view. Tapos, nandito po yung Makati natin na skyline. Ayan, Makati, dyan yan. And ang sabi dito, ang 1 bedroom daw is 28 units. So, nasaan yung mga 28 units na yun? Meron kang 6 dito na nakaharap sa Rojas Boulevard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Yan po yung mga 1 bedroom. Yan po yung mga number nila. Makikita nyo po yan. Tapos, next, meron daw dalawang 1 bedroom and unit with balcony. So, ano po yun? Ito po yun. Yan po with balcony. Yung with balcony na dalawa, nasa Makati po ang view niyan. And unit. And then, sabi, merong 1 bedroom unit. So,
pag sinabing 1 bedroom unit, automatic, wala po yung balcony. Ayan. So, sabi dito, ilan siya? 14. So, nasan yung mga yun? Dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan. So, yun po yung mga walang balcony na 1 bedroom. Tapos, meron ding 1 bedroom and unit, dalawa. So, ang 1 bedroom and unit, automatic, walang balcony. Ito po, dalawa. Isa and dalawa. Facing MOA view. Yan. And then, ang next natin, yung studio. 8 studio. So, meron kang studio sa harapan ng Manila Bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. And lastly, may 2 bedroom and unit. Yung 2 bedroom and unit, wala pong balcony yun ha. Nasa Roas Boulevard po yun naka-face. Ito po, number 32 and number 42. So, ayan po yung layout. Ganyan po magbasa kung ano pong unit ang mapipili ninyo. For example po, 1633. Nasaan silang 1633? Nandito ka po sa Manila Bayview, yung number 33. 16th floor, number 33. Unit number 33. Next naman po yung unit type. So, importante rin po na alam natin yung unit type. So, aside from the size, alam nyo rin po yung presyo dyan. Ito po, I think, ano lang to, total list price. Sinabi pong total list price, ayun po yung presyo ng unit itself. Wala pa pong 12% tax doon, tsaka 6.5 na other charges. So, ito po, kunyari, 7.5 po yung list price. I-add nyo pa po yung 12% na tax, tsaka 6.5 other charges. Para saan po yung mga other charges? Yun po yung sa notaryo, capital gain tax, para po mailagay sa name ninyo yung title. Ayan. So, tuturuan ko po kayo. Ito po, studio type. Ito po yung studio type nila. So, ayan. Pagka, ito pong bibigyan ko na rin po kayo ng idea about sa ganitong layout para marunong din kayong mag-interpret kung ano po yan. So, ito po yung door. Door po yan. So, pagpasok ninyo po, nasa kaliwa ninyo yung, yung bathroom. So, ito yung pinto ng bathroom ninyo. Tapos, ito po yung lutuan. Diyan po yung kitchen. Ito yung electric burner po yan. Tapos, yung lababo nyo. Tapos, ito po, dining area. Kunyari, 4-seater yung ilagay yung chair. Yan po yan. Tapos, dito po yung entrance. So, bakit ganito siya? Kasi sliding door. Sliding. Di ba dapat kung pinto yan, nakaganon din. Nakaganito din yung design. Pero, dahil sliding door siya, ganyan ang drawing niya. And this one, for your cabinet. Pwede mo dyan lagay. And your bed. Tapos, dito po ilalagay yung dito po ilalagay yung aircon. Tapos, ano po ito? Window. Yan, yung maliit na door na yan, window po yan. So, ibig sabihin, wala kang balcony. Kasi kung may balcony yan, meron dapat pinto pa dyan. Ayan. Ganyan po ang mag-interpret ng unit type. Pares lang din dito. So, next. Okay. So, ito naman next. 1 bedroom. Without balcony and with balcony. Ayan yung comparison nilang dalawa. I-compare natin. So, pagpasok mo dito ng pintuan, nasa kanan yung CR mo. Tapos, nasa kaliwa naman yung kitchen mo. Tapos, ito, pwede kang maglagay ng sofa, dining table, yung cabinet mo, yung bed mo, dyan, lalagay mo. Tapos, nandito nakalagay yung aircon. Yung bintana mo nandito sa may banda ng bed. Ayan. Tapos, ito, poste yan. Kaya yan, ganyan. Baka may poste dyan. Ayan. And, dito naman tayo sa 1 bedroom with balcony. Ayan. So, ganun din. Layout. Ito lang, nandito lang yung cabinet mo. Nandito lang yung cabinet mo. Kasi ito, may space ka dyan. May space ka dyan. And then, ayan, sliding door na naman. And, papunta dito, yung balcony mo. Yung door mo, going to your balcony. Tapos, nandito yung, aircon mo, yung condenser ng aircon mo, condenser. Tapos may bintana ka rin maliit dyan, syempre. Ito din. Parehas. And unit. So, ganyan yung prospective na itsura kapag pina-interior nyo siya.
kayo pong magpa-interior para gumanda yung unit ninyo. Tapos, ito, may 2 bedroom. So, ito po yung 2 bedroom and unit. Dalawang klase siya. Pasok mo, nandiyan yung CR. Ito yung toilet. Tapos yung bath. Tapos ito, I think this one is kitchen. Kitchen area. This one, I think this one is washing machine. Nasa labas ang washing machine. And, ito, dining area, sofa. Dahil 2 bedroom to, 4 burner ata itong stove na to, 4 burner. Ayan. So, ito, so straight lang siya, going straight. So, nandito yung isang bedroom, going straight. Ito yung bedroom. Tapos, ito pang isa. Oh, yeah. So, ang pinto na itong isang door, sliding. Tapos, yung isang main door na pinaka-masters. May pinto siya dito, oh. So, ayan. Ganyan siya. Walang CR yung master's bedroom, ha. Tapos ito, walang balcony. Tapos, ano pa ba? Ayan. So, ito pa yung isa. 2 bedroom din. Ito naman iba yung layout na to. Nasa tapat niya yung kitchen. Ayan. Tapos, pagpasok. Oh! Dalawa CR. Ito yung pinaka-master's bedroom. May sarili siyang CR. Tapos, ito wala. Ito yung common room. Tapos, ito dalawang window type na aircon. Dito sa sala, walang lalagyan ng aircon. Okay, ang payment terms, ganyan po. So, reservation fee is 25,000. So, ang kinukuha ngayon is yung ito, yung spread down payment na 12% in 66 months, 67 months mo. Yun yung 88%. Pwede mo siyang i-cash after or i-apply for bank financing. Ayan. So, sample computation. Yan po. Ito po is 15% ha, ng 66 months. Tapos, ito naman po is 12% ng 66 months. Kaya, magkaiba po yung monthly nila na binabayaran. And, dyan po nagtatapos ang ating presentation ng Sands Residences for today. So, sa mga gusto pong mag-reserve ng Sands Residences or mag-invest doon, i-message nyo lang po ako para ma-reserve ko po kayo. May mga available pa po na mga unit. May mga available siya. Kaso yung iba, wala na po akong nakitang available sa sa dagat. So yung mga nakita ko nasa Manila View, MOA, tsaka yung sa Makati View. Para po sa computation, magpa-flash na lang po ako dito ng mga sample computation na pwede ninyong pagpilian. So, yan po. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye!